Good morning, Royal Class! What's up mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating bagong channel, the Herapond YouTube channel. Okay, as promised, magdidiscuss tayo dito sa ating bagong channel ng mga topics na hindi ko na-discuss sa Princess Maui. And ito nga po ay pinangako ko rin sa inyo nung mga nakaraang araw na pag-uusapan natin itong dalawa pang anak ng mag-asawa na di umano ay patatakbuhin na rin sa politika. Syempre, aware naman kayo na ang panganay, si Charis Pimpinko, na parang tomboyita, ay nasa politics na, at ang tatay nasa politics. Tapos ang nanay ay parang siya naman ang nasusunod sa politics. Tama ba? Pero parang walang kabubusugan ang pamilyang ito. Dahil pati yung dalawang anak na hindi pa naman involved sa political world or sa political arena or whatever, ay papapasukin na rin daw at patatakbuhin na rin. So, kailan balak patakbuhin ang dalawa pang anak? May nakausap kasi ang inyong prinsipesa. So, kwento tayo ng konti. May nakausap akong isang legit na source, isa siyang businessman. Meron silang mga hotel and restaurant businesses. So, big time ito. So, ang circles of friends nito, syempre, mga elite-elite. So, kumain ako sa restaurant nila, and ako yata yung unang tao pa lang. So, hindi pa masyadong crowded yung area. And ito pong may-ari ay hindi mo agad malalaman na siya yung owner kung hindi mo makikilala or makakausap. Ang dating kasi is para lang siyang restaurant manager. Ganun, no? Parang, okay, nandun muna siya to do some paperworks, ganyan. O kaya naman ay tingnan yung operation habang, di ba, maaga pa, ganyan. So, nagbivista-vista muna sa mga ginagawa ng mga tauhan or something. So, ako yung unang kumain sa resto kasi maaga akong nag-breakfast at ayoko magluto, kumain ako. Ang balak ko po, mga ate at kuya, ay magbo-vlog ako dun sa restaurant na yon. Kasi usually ganun, di ba? Pagka lumalabas kami ng mga friends ko, kakain kami sa isang restaurant na hindi crowded, kahit na medyo mahal yung food. And then magbo-vlog kami kasi usually sa mga ganyang resto, maganda yung kanilang wifi connection, yung kanilang internet. So, kapag hindi crowded, walang masyadong tugtog, mas magandang mag-vlog, masarap mag-vlog. Ginagawa ko yung malimit even with Attorney Nick, tama ba? So, nakikita nyo kami na Attorney Nick pumapasok sa mga restaurants at nagbo-vlog doon. So, I was planning to do a vlog, magla-live ako kasi gusto kong, 'di ba, dapat regular yung content ng ating channel. Yung Princess Maui. Kaya lang, for some reasons, parang hindi ko muna, parang may pumigil sa akin na wag munang mag-vlog, na huwag ko munang ilabas yung aking vlogging camera, yung aking vlogging stick at saka yung aking cellphone, di ba? Hindi ako nag-setup ng aking tools. Sabi ko, kain muna ako. And tamang-tama sana, konti yung tao eh. Perfect na nga yung timing, walang masyadong tao, malaki yung resto. Ako pa lang yung nandun, so kahit ako'y magngangal-ngal doon, walang mai-interrupt, walang maaabala sa kanilang, di ba, breakfast or sa kanilang pagda-dine, ganyan. Pero parang may pumigil sa akin. Sa di kalayuan, medyo mga 2 tables apart lang kami nung owner na kung titingnan mo, akala mo restaurant manager lang na may ginagawa lang ng mga paperworks. Tingin sa akin yung owner siya, pero ang akala siguro niya, hindi ko alam na owner siya, okay? Kasi sa unang tingin, akala ko hindi yun yung owner eh. Eventually lang, kasi kinausap ako, nalaman ko na siya yung may-ari ng business at saka nung katabing hotel, nung kainan. So, masid siya sa akin, tingin-tingin, hindi ko alam, mga ate at kuya, kung kilala niya akong vlogger. Kasi ang bungad niya sa akin, at baka mapanood niya tong vlog ko, ang bungad niya sa akin, "Hi, BBM supporter ka ba?" Sabi niya sa akin, "Bakit yun ang bungad?" Machika yung hotel manager, yung hotel owner, hindi siya manager lang. Nalaman ko eventually na hotel owner yun eh. "Hello sir, Sir V," starts with the letter V yung pangalan. Baka mapanood niyo yung vlog natin. Hindi naman kita papangalanan sir. Pero alam mong kilala kita, okay? Basta nalaman kong siya yung owner ng resto at saka ng hotel na malaki. So, sabi niya, "BBM supporter ka ba?" Sabi sa akin.
Ba't kaya yun ang bungad niya? Siguro nakita niya na, di ba pag magkasama kami na Attorney Nick, dalawang bag yung bit-bit ko. Maybe I can show you the bag that one of the bags na dala-dala ko. Hold on. Aray ko. Ayan. Siguro nakita niya to, mga ate at kuya. This one. Ayan. So, ito ay tote bag lang. Nadumihan na nga eh. O, napapatong sa kung saan man. Ito ay tote bag. So, ang mga katulad ko na na-disappoint na kay PBBM, mamaya ko ikwento kung, mamaya natin i-elaborate yung kwento ng dalawa. Yung mga BBM vloggers and BBM supporters na na-disappoint na, sinunog na nila yung kanilang mga memorabilia. Right? Sinunog na nila yung mga stickers, mga posters, mga flyers, mga ganito, sombrero, mga, ano ba to, yung mga rubber band, mga ganoon. Lahat ng mga campaign paraphernalia ni PBBM, sinunog na nila. Ako, hindi ko sinunog. Kasi ito, napapakinabangan ko, matibay and marami kang mailalagay pero hindi siya bumibigay, maganda yung quality, katsa lang to mga ate at kuya eh. So actually kapag bitbit ko to, binabaliktad ko, hindi ko siya binibitbit na nakabuyang-yang yung pangalan ni PBBM na ganyan, yung Marcos Keme. Nakaharap sa katawan ko at ang nakikita lang ay itong side na may mga windmill kasi yan may mga pa-windmill. So pinopromote talaga na si PBBM yung nagpagawa ng windmill, nagpalagay ng windmill dyan sa Ilocos. Ito yung nakikita ng tao. So maybe nagkamali ako at ito na nakalabas, no ako yung nagpumasok ng resto. Baka kaya nalaman. So yun ang bungad sa akin. BBM supporter ka ba? Hindi ko masabi na hindi na. So ang sinabi ko muna, opo, bakit po? Sabi niya, bakit si Sara ganyan? Bungad sa akin ng ano. Akala ko ba si BBM yung pag-uusapan, ba't napasok si VP Sara? Bakit si Sara ganyan? Winaldas niya yung confidential funds, tas parang naamoy ko mga ate at kuya na anti-Duterte siya. So maybe yung hotel owner ay pro-BBM, kung hindi man pinklawan. Pero ramdam ko pinklawan yun. Mga pinklawan ngayon hindi masyadong bubumanat kay PBBM. Ang target nila si VP Sara eh. So dal siya, bakit naman ganyan, may confidential funds? Paano natin mau-audit yan? Confidential pala. Tapos inubos niya within 11 days, ganyan-ganyan, dami ng sinabi ng hotel owner. So ang sinagot ko, actually kung ipapaliwanag ko, mapapahaba yung usapan namin, kakain ako eh. So sinabi ko na lang, uy, napaka-updated nyo pala sa politics. Sabi kong gano'n. So medyo kumbaga parang nilayo ko yung sagot ko, pero in-encourage ko siya na magsalita about politics, di ba? Uy, napaka-updated niyo po pala sa politics. Sabi kong ganyan, nakakatuwa naman. So, paano pong ginagawa niyo para aware kayo sa mga nangyayari? So, nag-brag na yung hotel and restaurant owner. Sabi niya, I read news, I watch TV, I listen to the radio, kaya updated ako sa mga ganap-ganap. And doon ko nga nalaman na parang nilustay ni Sara daw, ni VP Sara yung pera. 150 million inubos lang daw ng 11 days. So, anti-Duterte, anti-Sara itong kaharap ko. Sabi ko, sir, pasensya ka na, Sir V. Pasensya ka na kasi letter V yung simula ng pangalan niya. Baka mapanood niya to eh. Sabi ko, pasensya ka na kasi disappointed ako kay PBBM. I was a supporter, dinaretso ko na. Kasi tinetest ko siya eh, kung siya baga ay pinklawan or something. Sabi ko, sir, pasensya ka na, I was a BBM supporter but na-disappoint kami ngayon sa kanya. Marami kaming na-disappoint, sabi ko. Na-turn off kami sa kapalpakan ng administrasyon niya. Sabi niya, hindi naman kami na-disappoint kay PBBM eh. Okay naman eh, si VP Sara lang talaga. sabi nung may-ari ng hotel, yung hotel, tsaka ng resto. So, hindi ko alam kung paano ko siya nakumbinsi na magsalita. Basta ganun lang yung sinabi ko, right? Siguro makwento lang din talaga. At natutuwa siguro siya na may isang bagets-bagets na, kumbaga, yung age, yung itsura ko at saka yung age ko naman ay parang hindi nga pang political, 'di ba? Political,
analyst or whatever, hindi yung itsura ko siguro at saka yung edad ko at sa paningin niya kasi mas matanda yun sa akin ay parang hindi interesado sa politics or maybe hindi ako aware in politics. But for some reasons, naamoy niya na ako ay BBM supporter. Pero sinabi ko na sa kanya na dati yun. Dati akong BBM supporter. So, kwento ulit siya. Sabi niya, alam mo ba, dito napapasok yung dalawa. Sabi niya, alam mo ba na yung dalawa pang anak ay patatakbuhin pa sa politics? Nagulat ako mga ate at kuya. Ha? Paano? So, umayos ako ng upo. Kumbaga, nag-tune in ako ng bongga, di ba? Active listener ang gana. Para ganahan siyang magkwento. Siyempre, kulang pa yung sabi ko, uy, napaka-aware nyo pala po sa politics, sir. Ganun ako. Bola yun ng simula eh. Para mag-reveal pa siya ng mga alam, di ba? Or magsabi pa siya ng mga mga insights niya tungkol sa gobyerno. Kasi hotel owner yun, mga ate at kuya eh. Hotel owner and restaurant owner. Sabi ko, parang napag-usapan din namin na kumusta po ang business ngayon, mas malakas ba? Sabi niya mahina nga eh, ganun. Hindi katulad dati. So sabi ko, so nararamdaman nyo rin po na parang hindi okay ang administrasyon ngayon. Sabi niya, hindi pa naman kami disappointed kay PBBM kahit na humihina ang negosyo. Sabi ko dapat nga kayong matuwa kasi tapos na yung, 'di ba, tapos na yung pandemic. Sabi niya mas malakas pa rin daw sila dati. So, yun na nga, marami pa siyang ni-reveal hanggang sa humantong kami sa, siya talaga yung nag-reveal, no, na patatakbuhin din daw sa politics yung dalawa pang anak. O, kung sino man dyan yung nasa picture na patatakbuhin dalawang anak, kayo na mag-isip kung sino, ha? O, hindi ko na para i-spoon feed pa, ha? Anak nung magjowa na, at saka ng, alam nyo na yun, yung lalaki, yung babae, alam nyo na ha. Comment sa comment section kung sino tinutukoy kong mag-asawa. Mag-asawang yung anak nila nandyan sa picture. Hulaan nyo na lang kung yung dalawang babae, yung dalawang lalaki. Basta wala ko sinabi ha. Sabi, patatakbuhin pa yung dalawang anak. So, ha? Siyempre gulat ako. Wala akong sabi ko, yung isa kasi employed na ni Tamba, di ba? Balita ko, binigyan ni Tamba ng pwesto. Nasa opisina ni Tamba yung isa. Yung isa naman ay nasa gobyerno na talaga, kongresista na yung panganay, di ba? Yung si Charis Pempenco, yung mukhang tumboy. Tapos yung bunsuan, mukhang employed, nasa opisina na ni Tamba. So yung Crasco na lang, yung pangalawa, yung parang wala pa sa politics. Pero ang sabi po ng hotel owner, patatakbuhin daw as mayors yung dalawa pang anak. Sabi ko, saan tatakbo? Tsaka may background ba sila sa politics? Wala pa eh. Ang babagets pa. Well, mukhang bagets. Siguro tingnan ko yung edad ha. Sandali. Okay, ako lang makakakita, tapos sasabihin ko na sa inyo kung ano yung makikita ko din eh. Kailan ang birthday nung pinakabunso? Okay. 1997 pinanganak. So 26 years old na yung bunso ng mag-asawang at saka mataba dati yung bunso ha. Tingnan nyo na lang kung sino dyan sa picture. Okay, May ng 1997 pinanganak yung bunso. Ay, what about yung Crascong pangalawa? (1995), so 27 years old na yung Crasco, yung pangalawa. Yung panganay, tingnan ko rin yung panganay na ngayon ay kongresista na. Pangalan niya, Charis, right? Charis? Okay, Charis Pimpico. Charot. 1994, so 29 years old na ngayon si Charis Pimpico, yung panganay. Yung panganay ng mag-asawa. Si Charis Pimpico, 29, yung pangalawa 27, yung bunsuan ay 25, 26. Okay, 26 years old. So hindi na rin pala mga bagets qualified na para tumakbong mayors. Sabi ko, saan sila tatakbo ng pagka-mayor? Sabi ko dun sa kausap ko. Sabi yung isa, tatakbo sa Iloilo. Dira, bala sa lugar nga damo, wak-wak.
Kagkanami isang ilalapas batchoy bala no, pansit nga may sabaw. Ay sa Iloilo gali, madalaga ng isa ka bata, isang mag-asawa nga ini. Eh kasi tagaroon yung babae, 'di ba? Si ano, tagaroon. Tagaroon yun siya, 'di ba? Ang ila bala nga Iloy, Bisaya. So okay, so paano yan bibili? Sabi ko, bibili sila ng property. Meron na. May properties na daw yan sa Kabisayaan. Ay okay, ay tagaroon nga yung nanay eh. O sige. Eh sabi ko, saan yung isa? Saan tatakbo yung isa? Saan patatakbo yung mayor? Sa Mindanao. Diyos ko po, naloka akis mga adat kuya. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi mo, sir? Hindi ko pwedeng questionin yung kredibilidad ng kausap ko. Hotel owner, businessman, mayaman. Hotel and restaurant owner, yun business nila. Sa Mindanao raw patatakbuhin yung isang Junaki. So, kakalat. So, syempre taga Luzon yung panganay. Tas, di ba? Kongresista ng Luzon ang panganay, kongresista ng Norte. Yung pangalawa sa Bisaya, yung pangatlo sa Mindanao patatakbuhin. Iko-conquer nila ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ko, sir, sino nag-inform yan sa inyo? So talagang, super interrogate ako. No? Natigil ang aking pagkain. Sabi niya, umiikot itong usapan na ito sa aming community. So siguro sa community of hotel owners. Yan na daw ang pinag-uusapan na balak din daw patakbuhin yung dalawa pang anak sa politika. Ay, lahat sila sa politics na talaga. Talbog. Bakit? Bigla ko naalala yung binanggit nung panganay na nahirapan nga akong ipagtanggol dati siya. Kasi nabati ko siya dati nung binabati ko naman talaga ang pamilya nila noon pa. And dati nga po ako Ensemada vlogger or supporter nga ng Kuting, di ba? And nung pumutok yung issue about sa panganay na sinabi nila na parang nagpayo daw yung lolo nila na parang yung sabi ng panganay sa magkakapatid, nagpayo daw yung lolo nila. Kilala niyo yung lolo nila, right? Yung dating nakaupo na namatay na. Tapos ang nakaupo ngayon ay yung anak na mahilig mag-travel. So yung lolo nila daw nagpayo na kailangan daw pasukin daw talaga nila yung politika kasi may pera sa politika. Parang ganun. Lumabas yan sa movie na sa documentary na ang bida ay ang lola nila. Kilala niyo yung lola nila. Buhay pa yung lola, yung lolo patay na. So sa documentary na yon na ginawa ng isang Amerikana, bida yung lola nila doon. Pero actually yung documentary pinalalabas na masamang babae ang lola nila. Pero doon may interview yung panganay sa magkakapatid na parang pinayo daw ng lolo nila na may pera sa politics. So dapat daw wag silang maghanap ng trabaho na magiging empleyado lang or something. Wag na kayong maging empleyado lang, mag-apply ng trabaho or what ng swelduhan buwan-buwan. Pasukin niyo ang politika rather, dahil may pera sa politika. Parang ganun daw yung advice ng lolo nila. May pera sa politics. Kaya dapat daw mag-venture sila sa politics at hindi daw sa paghahanap lang ng ordinaryong trabaho. So napulaan yung panganay sa magkakapatid dahil dun sa sinabi niya. Nandun yun sa documentary patungkol sa lola nila. At nahirapan ako ipagtanggol yung kuya nila kasi nga ang pangit din nga talaga ng sinabi. Pero kung siguro sinasabi lang talaga siguro nung panganay nila yung sinabi ng lolo, 'di ba, na may pera sa politics. Bakit may pera sa politics? So mas malaki ang sweldo kapag ikay politiko kaysa pangkaraniwang empleyado? Hindi naman ganun kalaki ang sweldo ng mga politiko Hindi naman nila ikayayaman 'yan. Unless kakamkam ka, may pera talaga sa politics. Also, kung ikaw ay nasa politika, maraming kumakaibigan sa'yo. So, hindi mo nga pinoproblema yung campaign funds May mga nagbo-volunteer na magbigay sa'yo ng pera para sa kampanya mo, di ba? May mga tao ring dumidikit sa'yo kasi nga may power ka, nasa politika ka
Yung mga may mga vested interest, kakaibiganin ka. Yung mga negosyante, makikipagkaibigan sa iyo, artista, lahat na. Mga elite, diba? Nakikipagkaibigan sa politiko kasi iba na rin yung dikit ka sa politiko eh. Parang feeling mo secured ka, feeling mo hindi ka pwedeng ismol-ismolin, hindi ka mababastos, di ba? Pag may kumalaban sa iyo, ilapit mo lang sa politiko, di ba? Ang kalaban mo eh, kung si politiko may mga goons eh, di di ba matutulungan ka ng politiko. Maraming dumidikit sa politiko. And yung mga dumidikit na yan, usually ay lalo kapag mga may pera, negosyante halimbawa or mga elite, willing to give yung mga yan eh. Mga politiko naman, syempre tatanggap. Kailangan nila yun eh, di ba? Ang kanilang lang maigagaranti sa mga magbibigay sa kanilang pera ay maybe maging madali yung pag-apply ng mga business permits ng mga elite na yan o ng mga mayayaman sa Pilipinas. So meron talagang pera sa politika. Aside sa mga ganyang power and influence, syempre yung kamkaman para-paraan, di ba? So ganun pala yung upbringing ng magkakapatid na dapat yung mindset nila dapat eventually mag-venture sila sa politics kasi may pera sa politics. Kung mapapanood niyo yung documentary na yun patungkol sa lola nila, hindi ko lang makuha yung exact verbatim pero sinabi ng kuya nila eh na ganun, parang may pera sa politics daw, dapat talagang pasukin ng kanilang pamilya ang politics lagi. Ganun pala yung upbringing, ganun. Well, sabi ko nga, nagsasabi lang naman sila ng totoo. So, ang tanong ko sa inyo ay, papayag kayo na maging mayors ito sa mga lugar na hindi naman nila tinitirhan? Just to conquer Visayas and Mindanao? At ano ang kaya nilang gawin? Yung kanilang kapatid na nasa politics, bongga na ba ang performance? Kasi parang laging binibigyan ng award yun eh, most outstanding kineme, gano'n, di ba? Or masyadong hinahangaan ng kuya nila kasi parang maganda daw ang performance bilang kongresista. So, kung papasok sila bilang mayors ng kung ano-ano mang mga bayan, municipalities and cities ng Visayas and Mindanao, ano ang gagawin nila? Kam-kam din. Paano nila pamumunuan ang mga bayan at syudad na tatakbuhan nila at mukhang siguradong manalo? Nandiyan ang Smart Magic eh. Hindi pa inaalis ang Smart Magic, mga ate at kuya. Paano nila pamumunuan yun? Aasa sila kay kay Iloy, kay Inahan, kay Mother. So, well, may mentor. So, ano magagawa natin? Diba? May magtuturo kung paano ang kanilang trabaho. Ang tanong, mapapabuti ang mga pamumunuan nilang bayan at syudad kung sakaling sila'y manalo? Sigurado pong mananalo kasi ang mga yan kasi nandiyan ang Smart Magic. Di ba? And yan ba ay stepping stone nila into national positions? I-comment nyo po sa comment section kasi magsisimula lang yan as mayor. After mayor, magiging governor kaya, magiging congressman. At pag naglakihan palalo at nagtandaan, senador na kaya? O kaya maging presidente na rin? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo dito sa ating Herapon channel.